Okay, magandang araw mga karontek. Meron tayo ritong i5 9th gen siya na mini desktop. So yung nauuso ngayon yung mga maliliit lang siya, parang spaceless. Ang target natin dito sa pag-repair is yung flash BIOS na tinatawag. So bakit ba kailangan i-flash natin yung BIOS niya? Ang purpose po ng pagpa-flash ng BIOS ay para sa compatibility issues sa bagong hardware, sa bug fix, security updates, at saka yung new features niya. Kaya lang meron tong risky. Kung hindi ka marunong, wag na wag mong gagawin o wag na wag mong papakialaman. Kasi once na hindi mo na ibalik yung tamang program data sa isang BIOS chipset, pwedeng mag-reason yan ng pagkasira ng isang computer. Okay, sa mga hindi nakakaalam, itong hawak ko po ay isang uri ng UMT BIOS Flasher. Ginagamit to para sa pag-backup ng data ng BIOS at sa pag-upload ng bagong version ng file ng BIOS in case na magpa-flash BIOS ka. Ito po ay magsisilbing USB type natin. Yung chipset na aalisin natin dun sa motherboard, dito natin ihinang at ikakabit natin sa computer na gagamitin nating pangkarga. Makapagkarga, makapag-backup ng file ng isang BIOS na nating ipa-flash. So okay, dito sa motherboard, gagamitan muna natin to ng plugs. So dinaan sa syringe yung plugs para mailagay mismo dun sa mga paa ng BIOS chips. Then after nyan, gagamitan natin yan ng hot air tsaka soldering iron para i-remove yung LED mula dun sa pagkakakapit ng BIOS chips para ilagay naman dun sa UMT BIOS flasher natin. May required temperature po, wag po ninyo i-overheat o bababara ng husto yung BIOS chip kasi pwede po yan maging cause of burn o masira. Kailangan marunong din kayo magtimpla ng init. So yan, natanggal na yung BIOS chips natin. Hintayin natin ikarga dun sa BIOS flasher natin. Ganun pa rin. Ihinangin pa rin siya, i-hot air pa rin siya para idikit dun. Para siya ang magsilbing USB type. Ayan, ang liit, di ba? Ilalagay natin dyan yung BIOS chips niya para magsilbing USB type siya. Buburahin natin lahat ng laman yan. Parang SIM card yan eh. Access mo. Yan, dinidikit natin dun sa sa pang-reflash natin yung IC, BIOS IC. Kakabit, ilalagay yan dyan. Balikan natin mamaya, nagba-backup kami. Yung bina-backup namin yung data na nasa loob ng BIOS chipset, kung makikita nyo yan. Yung binary code, yung A, B, tapos 0101 na may mga number sa dulo. Binary code yan kung saan yan yung ang mga data na laman ng isang computer, isang chipset. Alam naman yan ng mga computer technician kung ano ibig sabihin ng binary. Ayan, babalikan natin mamaya. Ginagamitan lang namin ng program, binabackup namin yung program ng chipset para in case na mag-crash o mali yung dinownload naming pang-reflash na pang data pabalik sa kanya, meron kaming original data niya na pwede namin ibalik sa kanya para gumana pa rin yung computer. Kasi pag nawala yun, bili ng bagong computer na lang. Joke lang. Okay, balikan natin mamaya. So, yan, may nakalagay dyan sa BIOS chipset na WinBand 25Q, tapos ang year niya is 2025. So year code yan ng BIOS chipset kung saan dapat mag-match yung data, yung program na kukunin mo sa pang-reflash mo. Tapos binackupan na namin yan kasi pag di mo yan binackupan, di ka nag-backup dun sa buburahin mo dyan na data,
tapos pinalitan mo bigla yan, tapos hindi gumana, tapos ka pag wala kang backup. Kaya kailangan may backup yan. Hindi pwedeng walang backup. Hindi, lagi nyo tatandaan, wag na wag kayong magtatanggal ng data o ng mga laman sa chipset nang hindi nyo binabackup, tapos papalitan nyo basta-basta dahil pag sumablay yun, yari ka. Tapos tapos ang kinabukasan ayan, binalik na doon sa computer. Pwede naman magpalit unit, palit motherboard, kasi yung processor niyan pwede naman gamitin. Yung RAM niyan pwede naman gamitin. So bili ka ng bagong motherboard. Ganoon na lang. Joke lang ha. Huwag niyong gagawin yun. Lagi kayong magba-backup. O, pagbuti na namin yung yung klinash naming BIOS ha. Tumalon kami kasi nagsimba pa ako eh. I-reboot na natin no. Ayan, di ba? Siya. Babypass na namin yan. Meron na agad operating system. Dito nakasaksak yan ha. Ayan ginamitan lang namin ng M.2 na storage dahil yung SSD niya may tama na rin, so mataas yung temperature. Ginamitan namin ng Sentinel. Pero ngayon nagbo-boot na siya sa operating system. Yan, diretso na siya. Hindi na siya doon stack up sa secure boot. Yung secure boot talaga hindi namin talaga ma-bypass kaganina pa yun. So kahit sa bahay, ilang beses ko yun, ibig sabihin nun, nakalock talaga yun sa firmware niya at kailangan i-flash yung BIOS niya. Naka-stack up siya doon sa secure boot. Ngayon, hindi na siya naka-stack up doon, kundi lumulusot na siya sa operating system. Yan. Okay na, success. Done.